It's your fault and hers too. Why I did what I did, it was all for you. Oh, shucks. Yeah. Good afternoon, guys. Kumusta kayong lahat? Alam niyo, ang dami kong gustong i-video. Kaso sa sobrang busy, wala nang video magawa. Dami kong gustong i-chika sa inyo. Ma. Say hi, Sudip. Hi. Pamangkin ni Santos, si Banja. Dito siya, guys, kasi si Subas at Santos ay umuwi ng village. Nagpuja sila. So dito, pag may gusto kang idasal, may gusto kang mangyari sa buhay mo or idasal, ay nagpapapuja sila. So ngayon ang puja nila is para gumaling si mother-in-law sa kanyang sakit. Kasi nga, ang tagal na ng labas-pasok sa ospital, pa-check up, hindi siya gumagaling. Ang sa isip ko naman, kahit anong gawin ng puja, hindi niya gagaling kasi nga sa katandaan niya, may mga sakit-sakit niya, naipon-ipon na ba? Kasi nga, matanda na siya. So, magastos ang puja na yan, kaya sa totoo lang, hindi man ako, nire-respeto ko naman ang relihiyon nila, no? Pero, hindi ako, agree sa puja. Wait lang, guys, i-serve ko lang to. Kalat pa. Ang laki ng gastos ng puja-puja na yan, guys. Bakit sa atin, kung may hihilingin tayo, magastos ba tayo ng malaki? Nagdadasal lang naman tayo ng taimtim. Or nagpapadasal tayo sa pari, nagdo-donate tayo ng kung ano lang ang natin kaya. Dito, guys, grabe ang budol ang ganyang puja-puja dito, sa totoo lang. Kasi may mga Pinay dito na na pamilya ay talagang devoted, na talagang gagastos at gagastos para sa puja. Ilang libo-libo, maabot siguro na yan ng 100,000 yan sa pera nila, sa regalo, sa mga kung anong mga request ng nila, guro nila. Daming gastos, guys, pag ganyan na pagpuja-puja ka. Oo, one day lang yan napadasal. One day or few days yung iba. Kaya sabi ko, ayoko na lang. Wala akong sinabi sa asawa ko, pero alam niya na di ako sa ganyang mga puja-puja nila. Nirespeto ko sila, napapatika ako sa dashay, pero nung na magiging devoted ako or maniniwala ako sa ganyan-ganyan, hindi na. In-arrange ko yung mga hinugasan ni Didi. Kasi tinutulungan ko siya, guys. Naawa talaga ako kay Didi kasi matanda na ba. So, tinutulungan ko siya mag-arrange ng mga hinugasan niya. Tapos, binibigyan ko siya ng kajak kung anong gusto niya. Kaso nahiya man siya. So, binigyan ko siya ng biscuit at ng Spanish Nicon. Kasi wala man kaming niluto ngayon na kajak.
Kasi suba siyang kasama niya, chow mein, minsan noodles sila, kung ano yung kada ni Subash at ni Ama, ganun din kay Didi na tagahugas. So, kanina guys, namili ako ng gulay. Yung kakaunting gulay lang yung kailangan lang namin for the next few days. Kasi kagabi sobrang busy. Dalawang malalaking group pero talagang order sila ng order guys. Yun lang ang kailangan mo. Dalawang grupo pero order ng order. Naka 30,000 ata na rupees na sales. O diba? Pwede na. Minsan-minsan na. Itong lahat ng gulay na ito ay 1,000 rupees sa atin, mga 400 pesos. So, ito ang aking nabili. Hindi ko talaga siya in-arrange kasi gusto ko nga mag-video. Wala akong time guys. Ito yung aking nabili. Kamatis, 3 kilo to. Nakuhaan na to eh. Kasi nagluto na si Banja ng tomato chili sauce. 3 kilo ng kamatis na magaganda, makikinis at juicy. Ito kalabasa, gusto ko mag-ukoy. Kulang pa to na ingredients. Mamaya mag-search ako ano ang complete ingredients. Lemon, kalahating kilo. Ang mahal ng lemon guys. Dito. 300 rupees ang kilo. So, siguro ito mga kalahati lang ito. Ito, mahal to guys. Ano lang to, 50 rupees lang to. Ano ang kilo? 600? Hindi. Basta, nasa ganyan, 600, 700 ang kilo. Or 800. Ito lang, 50 rupees lang ito. Ganito lang karami. Magastos kami sa ganito. Pag Nepali na luto. So, ito, nabili ko 2 capsicum. Tapos, dalawang kauli na malalaki. Ayan. Cabbage. Cucumber, 2 to. Kinain na namin yung isa ng mga bata. Tapos, 4 to na carrots. Kinain na namin yung isa. Ayan lang guys ang nabili. Mahal ang gulay. Mahal ang gulay. So, ayan ang 1,000 rupees. Or sa atin, mga 400 pesos. Diba, konti lang. So, si Santosh ay babalik daw bukas, sabi ni Banja. Hindi ko naman siya tinanong kung kailan siya babalik. Si Banja ayaw na magstay dito, guys. Jiao means bored siya or yung parang ganun ang term, jiao. Good morning guys! Malamig na umaga. Wala pa tayong sudlay no. Wala pa tayong suklay. So malamig siya guys. O naka-sweater ako. So umalis na si Sanel. Nag-prepare ako ng pizza kahapon. So ininit ko na lang. Hindi guys yung pizza ko. Hindi siya nag-rise kasi na-store kasi yung dough sa freezer ng ilang araw. Pero masarap pa rin naman siya. Hindi naman siya damage. So, pinadala ko pa rin sa mga bata.
And then, yung cheese na binili ko ay yak cheese. So, medyo maalat siya, no? Next time pag may mozzarella na lang bibilhin ko kasi same lang naman sila ng presyo. Tapos mozzarella at saka yung Edin cheese, minimix ko siya. Hindi siya masyadong maalat. Mas malasa. So nakaalis na si Sanel. Maya maya ay gigisingin ko na si Sundar. So ayan ang ating weather. Hindi naman siya umulan. Kanina lang taligsik sa umaga. Umambon. Pero ang lamig pagising ko, guys. Sarap matulog. Pero kahit masarap matulog, yung buti na lang yung aking mata hindi na talaga siya antok. Hindi na ako bumabalik ng tulog kasi hindi naman ako nakakaramdam ng antok. Kaya bumabangon na talaga ako. Except pag walang pasok, guys. Ayun. So, naputol yung chika natin kahapon, no? Kasi guys, napuno yung mobile ko. So, nag-erase ako. Hindi na ako naka-video at nagpasama si Sanel sa stationery shop. And then, ayun, yung kahapon yung sinabi ko na jiao. Jiao means bored or feeling lazy. Yung ganun yun. So, yun yung nafe-feel ni Banja. Pamangkin ni Santos, si Sudip. Sudip ang pangalan niya. So, dati siya dito, guys. Hindi ko alam kung ilang buwan. Nagtatrabaho siya dito pero hindi siya nagstay or hindi siya tumagal. So ngayon nag-a-apply siya para abroad. Hindi ko lang alam kung saan, pero nag-aantay siya ng kaniyang visa. So hindi ko maintindihan kung bakit sa India i-release yung visa or may something connection na kailangan niyang magpunta ng India. So, ayun, sana makaalis kasi matagal na rin siyang tambay, guys. Matagal na siyang graduate. Dalawa yan sila lalaki, yung bunso nila, kasing edad lang din ni Sanel. So, ayun, nung mga nakarang araw, ako, guys, sinigang baboy, nagturon ako, banana turon, ang sarap, guys. Sugar rush sa umaga kasi nagutom ako. So nung pagkaluto ng banana turon mga alas 11 na kasi yun, wala pa akong kain, guys, kasi nabisi ako ba sa umaga na andyan sila umalis na sila Santos, pero yung trabaho ko ba lulutuan si mother-in-law. Syempre ako na yung mag-aalaga sa kanya pag wala yung dalawang lalaki. So nabisi ako, hindi ko na videohan yung turon, pati yung banana turon, pati yung sinigang na baboy. Tsaka kami ni Santos, wala kaming video, guys, pag andito siya kasi busy ako. Hindi kami pareho ng guys, ng schedule ng breakfast. Iba yung breakfast niya, iba yung breakfast ko, iba yung breakfast ng mga bata. Yung kain niya, iba yung schedule ng gutom niya, iba yung pagkain niya, iba yung sa amin ng mga bata. Yung ganun, guys, ba? So, wala akong video. So, itatry kong mag-video na sabay kami. Kasi hindi talaga kami nagsasabay, guys. At nasanay na ako na ganun. Hindi na ako, kasi, ewan ko. Busy ako lagi. Pag andyan siya, sabi ko nga, may sinend siya sa akin kahapon kasi sabi ko too much busy for the puja. Alam nyo yun, yung puja na yan, guys, laki ng gastos niyan. Pag ganyan lang ay tsura, send ko sa inyo picture. Sabi ko, you do, busy siya so busy siya sa business, busy siya sa mga magulang niya, busy sa bahay nila. Naintindihan ko naman yun, pinapabayaan ko lang siya kung ano yung mga ginagawa niya, kung ano yung saan siya masaya, at least as long as nakakapag-provide siya sa amin. Basta sabi ko lang, gawin mo, do your thing, I'll do my thing. Kasi yung thing na yun, guys, alam niya na yun. Gusto ko umuwi. Mahabang bakasyon. Sabi ko, I want to register the kids birth certificate and I want to process my passport. Syempre Nepali passport na ako. And so ayun, nag-send siya nitong message na to, i-flash ko dyan. Sabi ko, may peace of mind ka siguro kasi hindi ko na siya masyadong pani-pressure ngayon, hindi kagaya ng dati. May napabayaan ko lang siya.
May peace of mind siya, pero ako parang wala. Kasi parang sa dami ng responsibilidad guys ba. So, ayun ang sabi niya. Ganun naman talaga siya. Ang sinasabi lang niya, it will get better, it will be okay. So, ayan ko lang siya. At, ano na lang ako. Trabahuin ang gusto kong mangyari sa buhay-buhay ko. Kasi, ayaw kong masyadong mag-depend sa kanya. Pero, siguro naman ibibigay niya yung ano ko, yung hiling ko na matagal ng hiling. So, gusto kong magpahinga ng matagal-tagal. Gusto kong umalis muna dito. Kahit bakasyon lang or doon na lang muna sa Pinas. But at the same time, depende kasi maraming pwedeng mangyari, di ba guys? So, we'll see. Sana healthy lang kaming lahat. Si mother-in-law lang ang hindi gumagaling guys. So, kaya siguro sila nakapag-desisyon na magpuja para sa kanya kasi nga hindi siya gumagaling. Pero I can't help but compare or alam nyo yun, napapaisip ako bakit sa atin never naman tayong gumasto sa faith natin or sa belief natin ng malaki. So, kung magpapadasal tayo, magpapapray over tayo, wala naman tayong binibigay na malaking halaga, yung parang yung willingness lang natin o kung anong kaya lang natin ibigay, 'di ba? Hindi naman tayo required na mag-donate ng ganito kahit nga walang bayad, 'di ba? Okay lang naman. So dito iba guys, kasi kung ano ang request ng guro, talagang bibigyan mo sila. Kung mag-request siya ng furniture, mag-request ng ganito, bagay, ganun. Tapos iba pa yung bayad nila for the whole ritual. So, malaking bayad. So, sabi ko nga kay Santos kahapon, money puja for what? Sabi ko. Pero alam ko na kasi sinabi ni Banja na puja para sa mother-in-law. So, sabi ni Santos for prosperity. So, ayun. Sabi ko, okay. Do your thing, I'll do my thing. So, ayun guys, alam nyo, ang daming ganap. So, super busy nung umalis si Subash. Nung araw na umalis si Santos at si Subash, nung isang araw, no? Kaano ba tayo ngayon? Sunday. Friday guys, weekend. Pag umaalis talaga si Subash, nabibisi talaga kami. 3 grupo. Oo, 3 grupo. Isa dito sa, 2 sa taas, isa dito, 2 sa taas, isa sa labas. Puro inuman guys. Ang bill ng yung isang table hindi uminom. So, wala silang masyadong hindi masyadong malaki yung bill. Pero yung dito sa labas, na nag-college birds guys, itong specialty nila na ibon. Nag-inuman, tapos nagkanaset, nag-vape, nag-snacks, dami lang order. Naka 20,000 sila guys. And then yung nasa taas na nag-inuman din, 10K. So ganun lang kabilis, naka 30K din. So okay na din siya, pero grabing effort namin kasi 2 lang nga kami ni Banja. Buti na lang dumating si Joy, yung asawa ng kapatid asawa ni Sarmila. So siya ang runner namin, kung anong wala dito binibili. And then, tulong siya sa kusina. And then, yung guys, mga chef. So, sila ang nagluto ng buff na dish na gusto nila niya. Parang cravings nila. So, ayun. Sobrang busy. Alas 12 na kami nakatulog ni Banja. Nakakatawa kasi. Tinatawag nila si Banja na kuya ko daw. Call your kuya. Dailay Bulao, no? Sabi ko kay Banja. They said, you're my kuya. Tawa lang siya. Kasi mature siya tingnan kasi lumaki, maitim. Bata pa yan siya guys. 20 plus pa lang yan si Banja. Uy, tinatawag nilang kuya ko, dai ko. Tapos sabi nung isang guest sa taas, you look like Pilipina. Wala akong sinabi, tumahimik ako. Tapos yung isang lalaki nagtanong, saan ang mo? Maita. Maita means lugar ko, lugar ng mga magulang ko at mga kapatid. Sabi ko Philippines. Di na-amaze silang lahat kasi tama yung isang lalaki. Sabi nila, tama ka, taga Philippines. Alam nyo,
once na nalaman nila na Filipina ako guys, nag-iiba ang kanilang tingin, nag-iiba ang kanilang um, treatment sa akin, nagiging espesyal, nagiging nahihiya silang mag-utos, or na parang nakikita mo sa kanila yung respeto, and naa-amaze sila. I know naa-amaze sila kasi nga andito ako nagtatrabaho, or nakapangasawa ng Nepali, andito, alam nyo yon. So somehow pag ganun ang treatment nila, may respect, nakakatuwa kasi mga lalaki sila, and then alam nyo yon, alam nyo may paghanga. So pag hindi nila alam na Pinay ako, ayun, parang hindi sila rude sila, yung usual na Nepali na ugali ba, rude. And then ayun, pag nalaman nilang Pinay, nagiging respectful sila, dahan-dahan silang nang uutos. So ayun lang naman guys, pero ayokong as much as possible, ayokong malaman nila kasi maraming tanong, maraming ayoko ng maraming chichiburich. So ayun lang guys, so may chichika ako next time sa inyo na medyo sensitive, pero ito yung reality sa hindi lang dito sa Nepal but sa buong mundo. Akala ko dati walang uso dito, pero meron pala. So ayun, may nag-comment na malikot ang aking camera. Pasensya na po kayo kasi itong stand ko, camera stand, ay hindi ko ginagamit lagi. And then ayun, pag ginagamit ko siya, need ko siyang i-adjust kasi nahuhulog siya ba, hindi siya nag-i-stay, hindi siya nagsistock. So sira, pagbili ko nito, ganito na ito guys, sira, hindi ko na check. So kailangan ko ng better na camera stand. So ayun, pasensya na kung medyo malikot ang ating camera. So ayun guys, thank you all so much. Yun lang ang aking chika, ang haba ng aking chika today. maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. I hope na hindi kayo magsawa guys. Ingat kayong lahat. I hope okay lang kayong lahat guys. Ginoo ko, nakaka-stress ang Pinas no. Saan ba yung bilyon-bilyon na yan no? Hindi man ako hindi man ako taga dyan, at wala man akong tax na pero grabe ang aking hinanakit na parang bakit ganun no? So ayun lang, dasal na lang tayo guys, sana makulong yung mga yan mga gahaman sa pera. Ayun guys, pakita ko sa inyo itong halaman. Dates ba to or parang lubi man ito. Coconut no? Hindi ito dates or dates ito. Ewan ko guys. So ayan, nagbunga siya. Maliit-liit ng puno natin. So ayun lang guys. Thank you all so much. God bless everyone. See you on my next vlog guys. Amping mong tanan. Bye. Bye.